Magandang araw sa iyo. Para sa ating pagsisiyasat ngayon, meron tayong dalawang dokumento. Isang Word file, isang PDF, pero iisa lang ang pamagat. Madadel o Madadel na ang ibig sabihin ay ang panganay na anak. At unang tingin pa lang, grabe ang lalim agad. Sobrang theological, puno ng mga sipi mula sa Biblia. So, ang misyon natin ngayon ay himayan nito. Susubukan nating intindihin yung buong sistema ng paniniwala na inilalatag dito, lalo na yung sentral na ideya na si Hesukristo bilang tagapagmana ng lahat. Tama. At ang titingnan natin ay kung paano binubuo ng mga source mo ang isang malaking kwento. Magsisimula tayo sa simpleng tanong, ano ba talaga ang pinagkaiba ng pagiging bugtong na anak sa pagiging panganay na anak? Tapos mula dyan, makikita natin kung paano nito binabago ang papel, hindi lang ng tao, kundi pati ng mga anghel. At kung ano talaga yung dulo ng lahat ng ito. Sige, umpisahan natin sa pinakapundasyon. Ang buong argumento kasi nakasentro sa ideya na si Jesus ang itinalagang sangsokdya o tagapagmana ng lahat. Pero dito pa lang, may tanong na agad ako. Medyo nakakalito to, di ba? Paano mo mamamana ang isang bagay na, well, sa'yo na in the first place? Kung siya ang lumikha, pag-aari na niya, tama? Iyan. Iyan mismo yung parang paradox na binubuksan ng source. At dito talaga nagiging, napaka-interesante. Ang paliwanag niya, oo, bilang yung ikalawang persona ng Diyos, siya talaga yung original owner. Walang tanong doon. Pero yung pagmamana dito, hindi lang siya simpleng paglipat ng titulo. Parte siya ng isang mas malaking plano. Para, kumbaga, official niyang matanggap yung mana sa loob ng sistema na siya rin naman ang gumawa, kailangan niyang gawin ng isang bagay na radical. Yung hubarin ng kanyang sarili at maging isang nilalang, isang physiomul. Teka. Linawin natin, ah. So, parang isang hari na nagpanggap na commoner? Oh, parang ganun. Para patunayan na karapat-dapat siya sa trono based sa mga batas na siya rin ang gumawa. Bakit kailangan ng ganong proseso? Anong point? Yung point ayon dito ay yung pagpapatunay, vindication. Sa pagiging isang nilalang, sumailam siya sa mga kondisyon ng creation. So yung pagtanggap niya ng mana mula sa Ama, hindi lang dahil sa divine right, kundi dahil, in a sense, in-earned niya. At inidinidiin talaga sa source na ang pagmanang ito ay sinilyuhan at naging pinal sa pamamagitan ng krus. May sinabi pa nga mismo sa text, pinagtibay ng anak ang mana sa pamamagitan ng krus. So yung cross pala yung nagsilbing final signature sa kontrata ng pagmamana. Higit pa doon. Actually, ang ganda ng pagkakapaliwanag dito. Yung mismong proseso ng pagpapatibay sa mana, yun din mismo yung proseso na nagiging sanhi ng pagiging perpekto ng buong sanlilikha. Hindi lang siya legal transaction, kosmiko siya. Nung dumaan siya sa krus, hindi lang niya nakuha yung mana, ipinakita niya rin yung daan para maging perpekto ang lahat. At sa huli, kapag perpekto na ang lahat, iaalay niya ito pabalik sa Ama. Doon kumpleto yung cycle. Okay, gets. Malinaw yan. So yung pagmamana ay proseso ng pagpapatunay. At dito na tayo papasok sa isa sa mga pinakamahalagang punto ng source mo, yung pagkakaiba ng dalawang titulo ni Jesus. Paulit-ulit to eh. Ito yung pinaka-core ng teolohiya niya. Ginagamit pa niya yung mga salitang Griego para idiin yung kaibahan. Una, meron tayong monogenes. Ito yung madalas nating marinig bilang bugtong na anak. Ayon sa source, ito yung kalagayan niya bilang Diyos, bago pa magkaroon ng panahon ng anumang nilikha. Sa estadong to, nag-isa siya. Walang kapatid, siya lang. Okay. Simple at direkta. Siya ang Diyos anak, eterno. Eksakto. Ngayon, ito yung twist. Yung ikalawang termino, prototokos. Ito naman yung panganay na anak. Ito, ayon sa source, ay yung titulo niya noong pumasok na siya sa sanglikha, nung nagkatawang tao siya. Sa moment na yon, mula sa pagiging bugtong, naging panganay siya. Anong ibig sabihin nun na siya yung unang nilikha? Kasi yan yung common na debate, di ba? Nililinaw yan ng source. Hindi raw sa paraan na siya ang unang ginawa. Sa halip, siya yung pinagmulan, yung huran, yung orihinal na modelo.
Ginamit pa nga yung salitang wonyong o wonyong. Parang isang master blueprint. Bago pa itayo yung building, may perfectong plano na. Si Jesus bilang prototekos yung blueprint na yon. Lahat ng nilikha, tao man o anghel, ginawa ayon sa kanya. I see. So, monogenes is yung pagka-Diyos niya outside of time. Prototokos is yung role niya bilang perfectong modelo sa loob ng creation. At para walang duda, sinabi rin na kahit naging nilalang, siya Diyos pa rin. Yung pagiging nilalang niya sa loob lamang ng panahon daw. Tumpak, at yung pagiging panganay na to ang nagbubukas ng pinto para sa konsepto ng isang pamilya. Kasi kung iisipin mo, yung mismong titulong panganay, nagpapahiwatig na may mga kasunod, may mga kapatid. At yan na nga yung susunod. Kung may panganay, sino ngayon yung mga nakababatang kapatid o dongseng? Dito pumapasok yung mga mananampalataya, yung mga songdo. At malinaw din yung paliwanag kung paano sila naging parte ng pamilya. Hindi siya automatic. Dahil sa bagong tipan na sinilyuhan ng dugo ng panganay, nagiging mga ampong anak sila o yangja. Kumbaga, isang legal at spiritual adoption process na nangyari dahil sa ginawa ng nakatatandang kapatid nila. At bilang mga kapatid, may parte rin sila sa mana. Malinaw na sinabi sa source na ang mana ay yung 1,000 taong kaharian. Pero, at ito yung malaking pero na inulit-ulit talaga, hindi ito libreng tiket. At dito napapasok yung pinakamabigat na kondisyon. Para makuha yung mana na yan, kailangan nilang sundan yung eksaktong landas ng panganay. At ano yung landas na yon? Pakikibahagi sa kanyang mga paghihirap, yung konan, yung pagpasan ng krus. Teka, bakit ganun kahalaga yung paghihirap or going nan? Parang test of loyalty ba to? Na kapag may chance kang sumuko pero hindi mo ginawa, dun mo napatutunayan na nakarakat dapat ka? Yan ang esensya. Ayon sa source, yung pagdaan sa pagsubok, yung paraan para patunayan yung katotohanan ng mga utos. Kasi madaling sabihin na mahal mo ang Diyos at kapwa kapag okay ang lahat. Pero yung tunay na pag-ibig, nasusubok kapag kailangan mo ng magsakripisyo. Hanggang kamatayan. Yung pagdaan sa pagsubok ang nagbibigay sa kanila ng karapatan at kredibilidad na mamahala. Parang Olympic medal. Hindi mo to nakukuha dahil sumali ka lang. Nakukuha mo kasi tinapos mo yung karera, tiniis mo yung hirap. Ganda nung analogy. Okay, so hindi lang sila basta tagapagmana. Sila yung mga co-rulers na dumaan sa apoy. Ngayon, kung yan ang landas ng tao, paano naman yung ibang nilalang? Saan papasok yung mga anghel? Kasi binanggit din na sila man ay mga anak ng Diyos at si Jesus ang kanilang nakatandang kapatid. Oo, at dito may isa na namang crucial na distinction. Anak din sila, pero may isang critical na pagkakaiba. Hindi sila nagkatawang tao. Dahil doon, hindi sila dumaranas ng paghihirap na tulad ng sa tao. At dahil wala yung elementong iyon ng pagsubok sa laman, wala ring ganding pala o mana para sa kanila na katulad ng sa mga tao. Wow, wait! Para maging malinaw, hindi nila mamanahin yung pamamahala sa 1,000 taong kaharian. Parang ang laki noon na isantabi sila in a way. Ayon sa source, hindi sila pwedeng maging tagapagmanang anak sa sense ng pamamahala. Ang mana ng pamumuno ay exclusive para doon sa mga dumaan sa apoy. Pero hindi ibig sabihin na mas mababa sila. Iba lang ang papel nila. Ang paliwanag, yung kanilang malayang kalooban magiging ganap at permanente lang kapag nasaksihan na nila yung tagumpay ng tao sa pamamagitan ng unang pagkabuhay na maguli. Grabe! So ang mga tao pala yung bida sa cosmic drama na to. Tapos ang mga anghel ang audience? At yung kalalabasan ng kwento ng tao ang magpapatibay sa kanila. Nakakagulat yan. Ganun ang dating. Para bang ang sangkatauhan yung nasa entablado at yung pagpili nila sa gitna ng hirap yung magiging final evidence para sa buong universo. Ang tagumpay ng tao ang magiging patunay sa karunungan ng Diyos. Okay, sige, subukan nating pagsama-samahin lahat. May anak na naging panganay. May mga kapatid na tao na kailangan dumaan sa hirap para makasama sa mana. At may mga anghel na saksi lang sa buong proseso.
Kung titingnan natin from a bird's eye view, ano yung big picture? Ano yung pinaka-goal ng lahat ng to? Ang ganda. Kasi nagdudugtong lahat sa isang layunin, yung pagiging ganap ng buong sangnilikha. Kung babalikan natin yung tanong mo kanina, bakit kailangan maging nilalang yung Diyos? Ang sagot ng source ay ito. Para personal na ipakita yung huling kalagayan na dapat marating ng isang nilalang na may malayang kalooban. Imbes na sabihin lang kung saan pupunta, nilakaran niya mismo yung daan. So itang buong cosmic drama, mula creation hanggang sa krus, isa siyang malaking demonstration. Isang demonstration at isang pagpapatunay. Si Jesus bilang panganay, siya yung naging perpektong modelo. At sa paggaya sa kanya, sa pag-ibig, pagsunod, pagtitiis, yung mga mananampalataya ay nagiging larawan ng Diyos. Binabawi nila yung nawala kay Adan at dinadala pa sa mas mataas na level. At kapag nangyari to, kapag nakumpleto yung bilang ng unang bunga, yung kasalanan at kamatayan, talo na. Magiging kumpleto at ganap na yung paglikha. Yun yung katuparan ng buong plano, kung saan ang isang nilalang na may free will, kusa niyang pinipili ang Diyos kahit sa gitna ng hirap. Kung susuriing mabuti, itong buong sistema, hindi lang tutungkol sa kaligtasan tungkol din siya sa pagpapatunay, vindication. Para bang ginagamit ng Diyos ang lahat, ang paghirap, ang malayang kalooban para patunayan sa buong universo na ang paraan niya ay tama at mabuti. Yan, napakagandang paglalagom niyan. Isang kumpletong sistema kung saan bawat parte, mula sa prototokos hanggang sa papel ng mga anghel, may kaugnayan sa mas malaking plano ng pagpapatunay. Pero bago tayo tuluyang magtapos, may isang bagay kaming napansin sa mga dokumento na gusto naming iwan sa iyo para pag-isipan. Kasi sa gitna ng lahat ng detalyadong paliwanag, may mga pagkakataon na ang may akda mismo umaamin at nagsasabing, "Hindi ko alam" o "Morugeta." Tama. Halimbawa, hindi niya masabi for sure kung yung banal na espiritu ba nananahan din sa mga anghel. O kung ano yung eksaktong mangyayari pagkatapos ng 1,000 taong kaharian. Kung mananatili pa ba yung mga ranggo o yung konsepto ng asawa ng kordero. Iniiwan niyang bukas, isang misteryo. At dito namin iiwan ang huling tanong para sa iyo. Sa isang sistema ng paniniwala na nagsisikap ipaliwanag ang bawat detalye ng plano ng Diyos, ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pag-amin sa mga bagay na hindi pa nalalaman? Ano ang puwang ang binubuksan ng mga salitang "hindi ko alam" para sa misteryo, sa pagpapakumbaba at higit sa lahat, para sa pananampalataya?